Maligayang pagdating po sa kwentong Lola Vault, mahal naming mga kasama at tagapakinig. Ipinagbawal ako ng anak kong si Kiko sa kasal niya. Ngunit walang kahihiyang ipinadala niya ako ng singil na nagkakahalaga ng 4,640,000 para sa kanyang magarbo at mamahaling salusalo at honeymoon sa Hawaii. Idinagdag pa niya, "Magpasalamat ka't pinayagan kitang makapag-ambag." Ngumiti lang ako, naramdaman kong ang galit ko ay napalitan ng malamig na determinasyon. Ang pangarap niyang mayaman at perpektong kasal ay magiging bangungot. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po sa Kwentong Lola Vault at ipaalam sa amin sa comments kung saan kayo nakikinig. Nakaupo ako sa mesa ng aking kusina sa tahimik na bahay ko sa Lexington, habang ang sikat ng araw ng Oktubre ay sumasala sa kupas na kurtina. Dumating ang sobre kaninang umaga, makapal at kulay cream na may malinis na sulat kamay ni Kiko sa harap. Akala ko ito ang imbitasyon sa kasal. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwan na walang paramdam, hinaplos ng aking mga daliri ang selyo, isang maliit na kaba ng pag-asa ang gumalaw sa kabila ng lahat. Maingat ko itong binuksan, umaasang eleganteng cardstock na nagpapahayag ng petsa, ang lugar. Siguro isang sulat na nagtatanong kung maaari ko siyang ihatid sa altar tulad ng pinagbiruan namin noon. Walang imbitasyon. Sa halip, isang tumpok ng mga papeles ang lumabas. Isa pang 580,000 para sa honeymoon suite sa Maui, kumpleto sa pribadong beach access. At nakasuksok sa ibaba, isang sulat kamay na tala mula kay Kiko. "Itay, pagkatapos ng mga problemang idinulot mo sa pamilya, maging mapagpasalamat ka na pinayagan kitang makapag-ambag. Sakop nito ang iyong bahagi. Ipadala ang tseke kaagad. Umaasa kami ni Victoria dito." Tinitigan ko ang mga salita. Ang papel ay malamig at makinis sa ilalim ng aking mga daliri. Mga problema? Ang mga problemang isinumbat niya sa akin sa huling pagtatalo namin. Sinisisi ako dahil sa hindi ko pag-akyat sa aking karera sa engineering, sa simpleng buhay na aming pinamuhayan pagkatapos ng pagkamatay ng iyong ina. Bahagyang nanginig ang aking kamay nang ilapag ko ang tala. Ang mga detalyadong gastos ay lumabusan dali. Malapit sa mesa nakaupo ang isang nakalarawang litrato ng batang si Kiko, nakanganga at nakangiti mula sa isang laro ng Little League. Ang kanyang maliit na kamay ay nasa akin. Paano naging ganito ang batang iyon? Humihingi ng pera na parang ako ay isang ATM. Ipinagbabawal ako sa kanyang kasal dahil hindi ako akma sa kanyang pinakintab na imahe? Ang gulat ang unang dumating, isang malamig na alon na nagpatigas sa aking dibdib. Ginulo ko ang tala sa aking kamao. Ang papel ay kumakaluskos na parang tuyong dahon, ngunit pagkatapos ay pinakinis ko itong muli, inilatag ng patag. Hindi ko hahayaang kainin ako ng galit ng walang taros. Itinulak ko ang sarili mula sa mesa, dahan-dahang tumayo, ang aking mga tuhod ay nagprotesta sa paggalaw. Ang kusina ay tila lumiit, ang mga dingding ay nagsara kasama ang mga alaala ng mga hapunan ng pamilya na matagal nang nawala. Lumakad ako sa lababo, nagwisik ng tubig sa aking mukha, ngunit hindi nito inalis ang hapdi. Akala ni Kiko ay mabubura niya ako sa kanyang buhay habang kinukuha ang aking ipon, ang ipon na binuo ko sa loob ng maraming taon ng overtime, nagtitipid pagkatapos mawala si Elena sa cancer noong 2015. Tinawagan niya ako minsan pagkatapos ng libing niya, putol ang boses. "Dapat ay mas marami kang ginawa, Itay, para sa ating lahat." Bumalik ako sa mesa, dinampot ang isang lumang pocket watch, isang pamana ng pamilya mula sa aking ama. Ang kadena nito ay kupas na mula sa mga henerasyon ng pagsisikap. Regular itong umikot sa aking palad, isang paalala ng mga ugnayan na dapat manatili. Ngunit pinutol ni Kiko ang sa amin, hindi ba? Ipinagbawal ako dahil ibinulong ni Victoria na ang isang simpleng pensioner ay magpapahiya sa kanilang tech executive crowd. Ngumiti ako noon, isang mabagal, mapait na kurba ng aking mga labi habang ang sakit ay naging mas matalim. Determinsyon. Isinantabi ko ang singil, nilupi ito ng maayos at naramdaman kong isang kislap ang nagliyab sa aking kalooban, isang plano ang nagsisimulang mabuo sa anino ng aking isip. Tiningnan ko muli ang singil, ang mga numero nito ay tinutukso ako.
Unti-unting nawala ang galit, napalitan ng malamig na kalinawan. Kung akala ni Kiko na kaya niya akong manipulahin, nagkakamali siya. Alam kong ang direktang komprontasyon ay hindi ako dadalhin saan man. Palagi niya akong babaliwalain, ngunit maaari akong magtipon ng impormasyon, makahanap ng mga butas sa kanilang perpektong plano. Nasa kitchen counter ang luma kong laptop, maalikabok ngunit handa. Oras na para malaman kung ano talaga ang pinaplano nila. Ang kislap na iyon ay nanatili habang tiningnan ko muli ang litrato, dinampot ito sa pagkakataong ito. Ang batang mukha ni Kiko ay nakatingin pabalik, inosente at puno ng pangako mula sa isang araw sa Jacobson Park noong siya ay 8 taong gulang. Umakyat siya sa aking kandungan sa gitna ng biglaang bagyo. Inilibing ang kanyang ulo sa aking balikat habang ang ulan ay bumubuhos sa mga bintana ng kotse. "Huwag kang mag-alala, Itay," sabi niya, muffled ang boses. "Ikaw ang pinakamalakas." Niyakap ko siya ng mahigpit, nangangakong poprotektahan ko siya palagi, tulad ng pagtingin sa amin ni Elena na may mainit niyang ngiti. Naglakad-lakad ako ngayon sa kusina. Ang mga sahig ay umungol sa ilalim ng aking mga hakbang. Ang amoy ng lumang kape mula sa aking tasa sa umaga ay nakabitin sa hangin. Ang mga alaala ay bumuhos ng walang paanyaya. Mga weekend na tinuturuan ko siyang umindayog ng bat sa lokal na field. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw habang siya ay umikot sa mga base. Hindi kami matitinag noon, isang trio laban sa mundo. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ni Elena, nagbago ang lahat. Si Kiko ay 25, umaakyat na sa corporate ladder sa tech at nagsimula siyang lumayo. "Pinabayaan mo siya, Itay." Akusa niya isang gabi sa telepono noong 2016, ang kanyang boses ay puno ng sama ng loob. "Kung mas marami kang pera, baka mas maganda ang mga paggamot." Nilunok ko ang sakit, ipinaalala sa kanya ang mga labanan sa insurance, ang pangalawang mortgage na kinuha ko para matugunan ang kanyang pangangalaga. Ngunit hindi siya nakinig. Nakita lang niya ang aking mga pagkukulang, ang simpleng bahay, ang maaasahan, ngunit hindi kaakit-akit na trabaho. Ang nakaraang Pasko ang nagpatunay nito. Nagmaneho ako sa kanilang sleek apartment sa downtown Lexington. Punong-puno ang mga braso ko ng homemade tamales tulad ng ginagawa ni Elena noon. Bahagya lang sumulyap si Victoria mula sa kanyang telepono. Bumulong ng kung ano kay Kiko na nagpangisi sa kanya. "Itay, vegan na kami ngayon," sabi niya nang walang pakialam. "At totoo lang, ang pagdating mo ng walang paunawa, nakakahiya." Umalis ako ng maaga. Ang pagmamaneho pa uwi ay isang malabo na ilaw ng kalye na parang isang lumang relikya sa kanilang makinang na mundo. Ngayon itong singil, ito ang huling insulto. Humihingi ng pondo para sa kanilang kaparatan habang itinutulak nila ako sa tabi. Sumikip ang aking mga kamao sa aking tabi habang huminto ako sa bintana. Pinapanood ang mga dahon na nagkakalat sa bakuran, ang galit ay bumuo. Isang matatag na pagkasunog ang pumalit sa nostalgia. Paano niya ako magagawang tratuhin na parang pasanin? Pagkatapos ay umasa ng pasasalamat sa pagpayag sa akin na magbayad. Hindi ako ang biktima dito. Hindi na. Pinalaki ko siya mag-isa pagkatapos ni Elena. Isinakripisyo ang mga bakasyon at ginhawa upang bigyan siya ng panimula. At si Victoria, kasama ang kanyang mga designer bag at mga pagyayabang sa social media na nagbibigay daan sa kanyang kasakiman. Hindi, ang pagtataksil na ito ay nangangailangan ng mga kahihinatnan. Ipinangako ko noon, tahimik ngunit marahas, na gagawin kong isang aral ang kanilang perpektong araw na hindi nila malilimutan. Nagsimulang bumuhos ang ulan sa salamin, na sumasalamin sa bagyo sa loob ko, at tumalikod ako. Ang aking determinasyon ay tumigas na parang bakal. Isang panandaliang pagdududa ang kumislap. Masyado na ba akong matanda para sa laban na ito? Ngunit isinantabi ko ito. Ang hustisya ay hindi tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa dangal. Sa pag-iisip na iyon, kinuha ko ang aking laptop sa counter. Ang malamig na metal ay nagpapatatag sa akin habang naghahanda akong maghukay ng mas malalim. Ang laptop ay umingay. Ang kanyang screen ay nagbigay ng asul na ilaw sa magulong mesa. Umupo ako sa upuan. Ang ulan ngayon ay isang tuloy-tuloy na tunog sa labas.
at binuksan ang browser na may sadyang pag-click. Ang mga social media profile ni Kiko ay pribado, ngunit ang kay Victoria ay hindi. Mahilig siyang ipagmalaki ang kanilang buhay. Nag-scroll ako sa kanyang mga post, bawat isa ay isang tibo. Hindi na makapaghintay sa aming dream wedding sa Ashford Estate, Blessed Mansion Luxury Living. Lumabas ang petsa. Nobyembre 15, 2024, ilang linggo na lang. Ipinakita ng mga larawan ng mansyon. Ang kanyang malaking ballroom ay nilagyan ng mock setup. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Uminom ako mula sa isang baso ng murang pulang alak na iniipon ko. Ang mapait na lasa nito ay nagpatalim sa aking focus. Mas malakas na ang kilos ngayon. Wala nang paglulubog sa kalungkutan. Nagsulat ako ng mga tala sa isang pad. Lugar, Ashford Estate, 2,900,000 renta. Caterer, elite events, ipinagyayabang ang farm to table para sa 200 bisita. Photographer, isang high-end pro na nagngangalang Laya Valdez. Ang kanyang portfolio ay nakalink sa mga komento ni Victoria. Magagandang kuha ang paparating, caption ni Victoria na may heart emojis. Nagtalo ang mga internal na debate sa aking isip. Dapat ko ba siyang kumprontahin ng direkta? Hindi. Bibigyan ko lang siya ng kasiyahan ng pagpapaalis. Mas mainam na sirain mula sa mga anino, iparamdam sa kanya ang pagkawala ng kontrol na labis niyang kinatatakutan. Magkasunod na tab ang binuksan. Wedding planner na si Mang Ben Sight, ang kanyang bio ay nagpapahiwatig ng walang putol na mga kaganapan para sa mga discerning client. Kinumpirma ng isang mutual contact sa LinkedIn na siya ang humahawak nito. Isang lumang kasamahan ni Kiko ang nag-like ng isang post tungkol sa booking. Ang mga detalye ng honeymoon ay unti-unting lumabas mula sa isang promo ng travel agency. Maui Resort, Overwater Bungalow, lahat ay pinunduhan ng singil na ipinadala nila sa akin. Muling nagliyab ang aking galit sa isang video na ibinahagi ni Victoria habang sinusubukan ng isang gown, nakangiti si Kiko sa tabi niya. Si Daddy ang magbabayad para sa party. Indirectly, biro niya sa comments na sinundan ng isang winking emoji. Indirectly, ang kapalaluan ay nagpasigla sa akin. Sinuri ko ang mga vendor, gumawa ng listahan, florist, DJ, maging ang serbisyo ng limo. Ang pagmamalaki ay nakamamangha, higit pa sa kayang bayaran ng sweldo ni Kiko nang walang aking kontribusyon. Isang pag-aalinlangan ang lumitaw. Masyado na ba itong paghihiganti? Isinasaalang-alang ang maliit na ugnayan ng pamilya na natitira. Ngunit naalala ko muli ang kanyang tala, ang mapagkunwari niyang pribilehiyo at nawala ang pagdududa. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, pagtuturo sa kanya na may mga kahihinatnan ang kasakiman. Nanatili ang aking mga kamay sa keyboard nang mahanap ko ang contact number ni Mang Ben, ang planner sa gitna ng lahat. Humugot ako ng malalim na hininga, nagpasya, oras na para tumawag upang simulan ang pagkalas sa kanilang perpektong tapestry, isa-isang hibla. Kinuha ko ang aking telepono, ang mga daliri ay nakakabit sa dial pad. 2 beses tumunog ang telepono bago sumagot ang isang pino na boses, makinis na parang pinakintab na marmol. Mark Brennan Events, si Mark Brennan ito. Paano ko magagawang pambihira ang inyong araw? Sumandal ako sa kitchen counter, malamig ang receiver sa aking tainga, pinapakalma ang aking hininga. Hello Mark, ako si Mang Tonyo Torres, ako ang itay ni Kiko, ang nagbabayad para sa kanyang kasal. Isang paghinto, pagkatapos ay bumuhos ang init sa kanyang tono. Mang Tonyo, nabanggit ni Kiko na tatawag kayo para sa pagtatapos ng bayad. Natutuwa kami na nag-aambag kayo sa isang espesyal na kaganapan. Ang Ashford Estate ay puno na. At ang pananaw ni Victoria ay unti-unting nabubuo ng maganda. Hinayaan ko siyang magpatuloy sandali tungkol sa mga arko ng bulaklak at mga string quartet. Ang aking isip ay tumatalim na parang talim. Sa totoo lang, Mark, mas gusto kong talakayin ito ng personal. Maaari ba tayong magkita bukas? May mga detalye akong kailangan linawin. Agad siyang pumayag. Iminungkahi ang kanyang opisina sa downtown Lexington ng 10:40 AM. Ibaba ko ang telepono, ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. At nagsalin ako ng isa pang baso ng alak,
Ipinaiikot ito habang iniisip ang kanyang mukha kapag natamaan siya ng katotohanan. Wala nang pagtatago sa likod ng mga tala at singil. Sumandal ako sa upuan, bumubulong ang adrenaline sa aking katawan. Ang pulong kay Mark ay ang unang hakbang at kailangan kong maging handa. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng gabi sa pagsusuri muli ng singil, nagsusulat ng mga pangunahing numero upang manatili ang mga katotohanan. Bago matulog, pumili ako ng isang malinis na sweater at slacks. Walang magarbong, ngunit sapat upang magmukhang seryoso. Habang humihiga ako, naramdaman kong tumigas ang plano tulad ng pundasyon ng isang bahay. Kinabukasan, maaga akong nagising, kape sa isang thermos, mga susi sa kamay, handa nang umalis. Kinabukasan, nagmaneho ako sa bahagyang trapiko, ang mga dahon ng taglagas ay umiikot na parang confetti sa windshield. Isang sandaling pag-alinlangan ang humawak sa akin sa isang pulang ilaw. Ito ba ang punto ng walang pagbabalik? Ngunit isinantabi ko ito, pinabilis habang naging berde ang ilaw. Ang opisina ni Mark ay nasa isang makinis na gusali sa Main Street, puro salamin at chrome, malayo sa luma at gawa sa laryong engineering firm ko. Nagpark ako at pumasok, ang baog na hangin ng lobby ay may bahid ng mamahaling kolon. Sinalubong ako ni Mark ng isang matatag na pakikipagkamay. Ang kanyang suit ay tahi at ang kurbata ay perpektong nakatali. "Mang Tonyo, pasok kayo, kape?" Inakay niya ako sa isang malambot na upuan sa tapat ng kanyang mesa na may mga tumpok ng swatches at mga kontrata. Isang nakalarawang litrato ng isang nakangiting mag-asawa sa ilalim ng isang gazebo ang nakakuha ng aking pansin, na nagpaalala ng isang tahimik na determinasyon. Ang kagalakan na iyon ay hindi kay Kiko, hindi sa aking pera. Umupo kami at kinuha niya ang file. Kaya, ang 4,640,000 ay sumasakop sa lahat, lugar, catering, maging ang deposit sa honeymoon. Siniguro sa akin ni Kiko na ayos na ang lahat. Sumandal ako, pantay ang boses. "Talaga ba? Sabihin mo sa akin, Mark. Nabanggit ba ni Kiko na ipinagbawal niya ako sa kasal? Na hindi man lang ako imbitado sa kaparatan na ito na dapat ay pinupunduhan ko?" Lumiwanag ang kanyang mga mata, ang panulat ay dumulas sa kanyang mga daliri. "Ipinagbawal? Hindi," sabi niya. "Ang mga kontribusyon ng pamilya ay naayos. Ito ay nakakahiya." "Nakakahiya?" Pautal kong sinabi. "Insulto." Ipinadala niya sa akin ang singil na may tala na dapat daw akong magpasalamat. Pagkatapos kong palakihin siyang mag-isa, pagkatapos ng lahat, lumipat si Mark, hinimas ang kanyang sentido. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga kontrata ay nilagdaan. Ngunit kung walang buong bayad, hindi kami makapagpapatuloy. Ang mga deposit ay hindi refundable, ngunit ang balanse... "Tama," putol ko. Ipabatid kay Kiko na ang kasal ay hihinto hanggat hindi niya ako kinakausap ng direkta. Walang pondo mula sa akin, at kung pipilitin niya, ipaalala sa kanya kung gaano kadali masira ang mga plano. Dahan-dahan siyang tumango, natulala. Tatawagan ko siya ngayon. Nagbabago ito. Nang tumayo ako upang umalis, narinig ko siyang bumulong sa ilalim ng kanyang hininga, ang arogante na batang iyon. Nagpasigla ito sa akin, isang unang tikim ng kaguluhan na namumuo. Lumabas ako sa malamig na hangin, ang pinto ay nagsara sa likod ko, at naramdaman kong kumalat ang alon na parang bato na lumaktaw sa tahimik na tubig. Nakatayo sa sidewalk, naramdaman ko ang pagdaloy ng lakas, ngunit alam kong hindi ako makakalayo ng mag-isa. Si Mark ay simula pa lamang. Hindi madaling susuko si Kiko at kailangan ko ng mga mata at tainga na mapagkakatiwalaan ko. Ang pangalan ni Alex ay lumitaw sa aking isip, ang kanyang numero ay nakasave pa rin sa aking telepono sa kabila ng ilang taon ng katahimikan. Mas kilala niya si Kiko kaysa sa karamihan, at ang bago niyang trabaho bilang detective ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Habang papasok sa kotse, huminga ako ng malalim, naramdaman kong nabubuo ang plano at nagsimulang mag-scroll sa mga kontak. Sa kotse, sinuri ko ang aking telepono, wala pang missed calls, ngunit hindi magtatagal ang katahimikan. Habang pumasok ako sa highway pauwi, ang aking mga iniisip ay lumipad sa mga kaalyado. Nag-scroll sa mga kontak, huminto ako sa pangalan ni Alex, hindi nagalaw sa loob ng maraming taon.
Ang matalik na kaibigan ni Kiko noong bata pa, ang iniwan niya ng mamuno ang ambisyon. Isang mabilis na alaala ang kumislap. Si Alex, 12 anyos, dumating sa aming pinto pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang. Si Elena ay gumagawa sa kanya ng mainit na tsokolate habang kami ni Kiko ay naglalaro ng baraha upang libangin siya. Nagdayal ako bago pa man umiral ang pagdududa. Alex, si Mang Tonyo Torres ito. Matagal na. Ang boses niya ay nagulat, ngunit mainit. Mang Tonyo. Wow. Oo. Kumusta ka na? Ayos lang ba ang lahat? Hindi eksakto, inamin ko. Ikakasal si Kiko, ngunit komplikado. Maaari ba tayong magkita? Kailangan ko ang iyong kadalubhasaan. Nabalitaan kong isa ka ng private detective na may kakayahan sa photography. Natawa siya ng tuyo. Kumakalat ang balita, oo naman. Sa lumang cafe sa Broadway sa loob ng 1 oras. Sumang-ayon ako, ibinaba ang telepono habang lumiko ako sa aming driveway. Mas kaunti ang pakiramdam na walang laman ang bahay dahil sa layunin na pumupuno dito. 1 oras pagkatapos, nakaupo ako sa isang sulok ng mesa sa cafe, ang aroma ng sariwang lutong scones ay sumasama sa mga nahuhulog na dahon na nakikita sa bintana. Dumating si Alex na mas matangkad kaysa sa aking naaalala, na may matatalas na mata ng isang detective at isang camera bag na nakasabit sa kanyang balikat. Nakamayan kami ng mahigpit, matatag ang kanyang hawak. Mang Tonyo, maganda ang itsura nyo. Pasensya na kay Elena, parang nanay ko na rin siya. Salamat Alex, at tawagin mo akong Mang Tonyo. Idinulas ko sa kanya ang isang kape. Ipinagbawal ako ni Kiko sa kanyang kasal, ngunit nagpadala siya ng singil na Fear for 64 milyon. Hindi ako magbabayad. Lalaban ako. Tumigas ang kanyang mukha. Mukha siyang ganyan. Iniwan niya ako ilang taon na ang nakalipas nang hindi ako pumayag na magpeke ng reference para sa kanyang trabaho. Sabi niya ay pinipigilan ko raw siya sa aking mga maliit na gig. Tumango ako, mahinahong nagtanong. Narinig ko ang ganyang mga kwento. Pinagsasamantalahan ng iba para sa kanyang pag-angat. Oo, sabi ni Alex, lumapit. Ang kanyang tono ay puno ng lumang sakit. Sa kolehiyo, hiniram niya ang aking mga ideya sa proyekto, inangkin niya. Nang tawagan ko siya, hindi na siya nagpakita. Ganoon din si Victoria, puro tungkol sa imahe. Nagplano kami habang nagre-refill. Idodokumento niya ang kasal mula sa labas. Kukuha ng anumang fallout sa pamamagitan ng mga litrato at video, handa para sa pampublikong paggamit kung kinakailangan. Isang mutual acquaintance ang kumaway mula sa counter. Si Aling Nena mula sa kapitbahayan na nagpatawa. Naaalala niyo ba nung pinaglaruan niyo ni Kiko siya ng pekeng niebe noong Hulyo? Ngumiti si Alex, ngunit kumupas ito. Wala na ang mga araw na iyon, nagbago na siya. Ako rin, sagot ko. Ngunit ang alyansang ito, totoo ito. Naghiwalay kami na magkahawak ang kamay. Ang mga ideya ay umiikot sa aking ulo na parang usok mula sa aming mga tasa. Paano kung kailangan natin ng mas maraming recordings logs? Tanong ko, ang tanong ay nakabitin habang siya ay nag-isip ng malalim. Dumaan ka sa lugar ko ngayong gabi. Iminungkahi ko. Dalhin mo ang lahat ng mayroon ka at magsimula tayong maghanda ng totoo. Ngumiti si Alex, kumikinang ang kanyang mga mata sa kagalakan. Deal, Mang Tonyo. Doon ako ng 8:00. Umalingaw-ngaw ang tanong na iyon habang nagmamaneho ako pa uwi. Nagsimulang bumuhos muli ang ulan sa bubong. Pagdating ng gabi, tinext ko si Alex na pumunta, hindi na makapaghintay. Dumating siya sa aking pinto, may dalang toolkit. Ang buhos ng ulan ay ginawang malabo na ilaw ang ilaw sa porch. Handa nang mag-level up? Sabi niya. Pumasok, inalis ang kanyang coat. Lumipat kami sa sala kung saan naglinis ako ng espasyo sa coffee table. Ang malalabong ilaw ay nagbigay ng mahabang anino sa mga kupas na alpombra at binigyan ko siya ng isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay umikot na parang isang pangako. Ipakita mo sa akin kung paano protektahan ang sarili ko. Mga recordings, mga camera, lahat-lahat. Naglabas si Alex ng mga gadget, isang maliit na recorder, mga nakatagong camera, maging mga app para sa mga call logs. Una, mga legal na batayan, paliwanag niya, ang kanyang boses ay matatag at nagtuturo. Sa Kentucky, one-party consent para sa mga recordings.
Pindutin mo ang button na ito. Sa kalagitnaan ng tawag, nagpractice ako sa isang mock setup. Ang kanyang demo ay naglantad ng mga taktika na maaaring gamitin ni Kiko. Gaslighting, deflection. Tulad ng nangsisihin kaniya sa hindi paggana ng mga paggamot ng nanay niya, malumanay na sabi ni Alex. Naaalala kong ipinagbili mo ang iyong kotse para makabayad ng bills. Hindi niya pinansin iyon. Matindi ang dating ng mga salita na nagdala ng alaala. Si Elena sa ospital, mahina ang kanyang kamay sa akin. Si Kiko ay umalis ng padabog pagkatapos akong sisihin sa hindi paglaban ng mas matindi. Ibinahagi ko ito ng maikli, nabubulol ang boses. Karapat-dapat siya ng mas mahusay mula sa ating lahat. Binigay mo ang lahat, sagot ni Alex. Ang kanyang intonasyon ay malumanay ngunit matatag. May utang ako sa iyo. Pagkatapos maghiwalay ang mga magulang ko, pinatuloy mo ako dito. Tinuruan mo ako ng math. Tinawanan lang ni Kiko iyon, tinawag akong mahina. Nag-toast kami ng tahimik sa aming mga tasa para sa hustisya, hindi paghihiganti. Inakay niya ako sa paglalagay ng kamera. Ianggulo mo dito para sa pinto, nakakakuha ng malinaw na mukha. Sinubukan ko ang isa, malinaw ang feed sa aking telepono. Isang pagdaloy ng lakas ang bumangon habang nagiging matatag ang imahe. Ngunit habang umuungol ang aparato, isang bagong pag-iisip ang bumara. Paano kung tumawag si Kiko ngayong gabi? Naramdaman ang pagbabago. Hindi tumawag si Kiko ng gabing iyon, ngunit alam kong hindi magtatagal ang katahimikan. Ang sumunod na araw ay lumipas na puno ng matinding pag-asa. Sinuri ko ang aking telepono, sinubukan ang mga kamera, naglakad-lakad sa block upang pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Bawat kotse na dumadaan ay nagpapalingon sa akin, iniisip na siya yon. Pagdating ng gabi, aligaga na ako nang sa wakas ay umugong ang telepono. Ang pangalan niya ang kumikislap sa screen. Ang aparato ay umugong ng malumanay sa aking palad. Ang berde nitong ilaw ay matatag. Nang umugong ang aking telepono sa mesa, humihiwa sa katahimikan ng gabi na parang kutsilyo. Ako ay nasa gitna ng pagtitimpla ng tsaa, nagsisimula palang sumipol ang takure, ang usok ay umiikot sa tamad na mga alon. Nagliwanag ang screen, si Kiko. Pinayagan ko itong tumunog, pinapanood ang mga vibration na nagpapagalaw sa telepono sa kahoy. Isang malamig na draft mula sa bintana ang sumasalamin sa tensyon na nararamdaman ko. Nagpunta ito sa voicemail, pagkatapos ay umugong muli. Si Victoria naman sa pagkakataong ito. Binaliwala ko rin iyon, nagsalin ng mainit na tubig sa tibag, ang aroma ng chamomile ay nagpapatatag sa akin habang naaalala ko ang payo ni Alex. I-record ang lahat, ang kanilang mga salita ang magiging iyong bala. Ilang araw na ang lumipas mula ng aming sesyon, puno ng tahimik na paghahanda, pag-install ng mga app, pagsubok ng mga anggulo sa bahay, maging isang paglalakad sa kapitbahayan upang linawin ang aking isip. Ngunit ngayon, nagsisimula na ang bagyo, ang mga notification ay nagpatong-patong, 3 voicemail, mga text na kumikislap ng madalian. Umupo ako sa mesa ng kusina, ang malabong ilaw sa itaas ay nagbibigay ng anino sa mga dingding at pinatugtog ang una, ang daliri ay nakakabit bago pindutin. Itay, si Kiko ito. May misunderstanding sa mga bayad. Tumawag ang planner, sabi, umatras ka, tumawag ka kaagad. Kailangan nating ayusin ito. Nagsimula ang kanyang boses ng mahinahon, ngunit isang matalim na gilid ang lumitaw na parang graba sa ilalim ng paa. Ipinatugtog ko itong muli, pinansin ang pagkabahala na bumubuo sa ilalim, misunderstanding, na parang aksidente lang ang kanyang singil at pagbabawal. Ang pangalawa, Steven, si Victoria ito. Galit si Kiko. Pinagbabantaan ng mga vendor na kanselahin kung wala ang iyong kontribusyon. Huwag mo itong gawin. Nakakababa. Ang kanyang tono ay putol. Superior, parang sinasaway ang isang bata. Nakakababa. Sumakit ang salita, ngunit bahagya akong ngumiti, umiinom ng aking tsaa. Nagbabala na si Alex tungkol dito. Pagkadesperado na nagkukubli bilang akusasyon, ang ikatlong voicemail ay muling mula kay Kiko. Lumalakas ang pagmamadali. Itay, seryoso, sagutin mo. Nagkakawatak-watak ang lahat.
may utang ka sa amin nito pagkatapos ng lahat. Ang paghinto ay nagpahiwatig ng mga lumang sama ng loob, mabigat ang kanyang hininga. 2 beses ko pa itong pinakinggan, sinuri ang tumataas na pitch. Nagpahiwatig sila ng mga banta. Kumakalat na siguro ang mga tsismis. Ginawa na ni Mark ang kanyang bahagi. Pagkatapos ay isang tawag mula sa isang matandang kaibigan, si Aling Lita mula sa kabilang kalye. Ang kanyang boses ay nag-aalinlangan nang sagutin ko ng maikli. Steven, narinig ko ang mga bulungan sa club, mga problema sa kasal ni Kiko. Sabi ng mga tao ay may problema sa pera, sana ay ayos ka lang. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang twist. Pampublikong bulungan na. Hindi ko inaasahan na aabot ng ganoon kalayo at kabilis ang alon. Nagpasigla ito sa akin. Isang pagdaloy ng kontrol pagkatapos ng maraming taon ng pagiging isinantabi. Ngunit nang ilapag ko ang telepono, isa pang voicemail ang pumasok. Ang boses ni Kiko ay pumutok sa pagkakataong ito. Kung hindi mo ito aayusin, pagsisisihan mo ito. Ang banta ay nakabitin doon, umuulit sa aking isip habang tinititigan ko ang screen. Ang banta na iyon ay umalingaw-ngaw habang muling tumunog ang telepono kinabukasan ng gabi, paulit-ulit na parang tibok ng puso sa sala kung saan ako naglakad-lakad, bukas at handa ang recorder app. Mahigpit kong hinawakan ang aparato, hinayaang tumunog ng 4 na beses bago sagutin. Isang sadyang paghinto upang guluhin siya. Hello Kiko? Itay, sa wakas? Ano ba ang nangyayari? Sabi ni Mark, tumanggi kang magbayad, sinisira mo ang aming kasal. Sumabog ang kanyang akusasyon, tumaas ang boses sa pagkabigo. Huminga ako ng matatag, malambot ang karpet sa ilalim ng aking mga paa. Sinisira, ipinagbawal mo ako, nagpadala ka ng singil na parang ako ay isang sponsor, hindi pamilya. Naalala mo ang iyong tala, magpasalamat ka, isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sumabog siya. Iyon ay, tingnan mo, hindi ganoon. Ang mga kaibigan ni Victoria, ang crowd, nagretiro ka na, Itay. Hindi ka akma. Ngunit ang pera, may utang ka. Pagkatapos ni nanay, pagkatapos ng mga pakikibaka na idinulot mo. Ang panunumbat kay Elena ay pumilipit na parang tinik. Ngunit nanatili akong kalmado, nire-record ang bawat salita. Oh, pinalaki kitang mag-isa. Ipinagbili ko ang lahat ng mayroon ako para sa kanyang pangangalaga. Sinisisi mo ako noon, binabaliwala mo ako ngayon. Hindi Kiko, walang bayad. Sinisira mo ang lahat. Sumigaw siya ng marahas. Galit na galit si Victoria. Humihingi ng deposit ang mga caterer. Ang estate ay hawak ang petsa, ngunit nagbabanta ng mga bayarin. Ayusin mo. Huminto ako, humuhugot ng lakas mula sa pocket watch sa gilid ng mesa. Ang tunog nito ay paalala ng patuloy na dangal. Ayusin ang sinira mo. Kausapin mo ako bilang anak, hindi bilang banker. Pagkatapos ay pumasok ang boses ni Victoria. Speakerphone. Napagtanto ko. Steven, nakakatawa ito. Nagtatayo kami ng buhay. Ang iyong kapaklaanan ay maaaring kanselahin ang lahat. Isipin mo ang kahihiyan. Ang kanyang mga paghinto ay nagpatindi ng tensyon. Ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Kahihiyan? Tulad ng pagbabawal sa iyong biyenan. Iniisip ko ang singil na ipinadala mo. Ang honeymoon na inaasahan mong punduhan ko habang ibinubukod mo ako. Ngunit sumagot si Kiko, nagtatanggol. Tungkulin ito, Itay. Nag-aambag ang pamilya. Aminin mo, naiinggit ka sa aking tagumpay. Lumabas ang pag-amin, pagkainggit bilang kanyang dahilan, at tumama ito na parang revelasyon na naglalantad ng kanyang ego. Matatag kong sinagot. Tagumpay na binuo sa paggamit ng mga tao. Hindi na. Kumalampag ang linya sa kanyang mabigat na paghinga. Pagsisisihan mo ito, tapos na tayo. Binaba niya ang telepono ng biglaan, ang katahimikan ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw bilang isang susi na dumulas, isang kahinaan na inilatag na nagpatalim sa aking determinasyon. Ang kahinaan na iyon ay nanatili sa aking mga iniisip habang naglakad-lakad ako sa pasilyo. Tahimik ang bahay maliban sa mahinang ugong ng ref. Ilang sandali pagkatapos, isang text alert ang tumunog. Alex, update.
Humihingi ng bayad ang mga vendor, kumakalat ang mga chismis sa estate, mga larawan paparating. Binuksan ko ang attachment, malalabong kuha ng mga manggagawa na humihinto sa setup. Isang florist van ang walang katiyakang nakatayo. Ang mga larawan ay nagpasigla sa akin, ngunit pagkatapos ay bumuhos ang mga text ni Kiko. Makasariling matanda, sinasira ang aming araw dahil sa ego. Maikling matutulis na akusasyon ang kumikinang sa screen. Nag-scroll ako, matatag ang puso nang tumawag ang kapitbahay. Si Mang Eli mula sa kabilang bakod. Steven, nakita ko si Kiko na sumisigaw sa isang delivery guy kahapon. Bastos na bastos, humihingi ng discount na parang sa kanya ang lugar. Ang kanyang boses ay magaspang, sumusuporta. Nabalitaan ko ang gulo sa kasal. Kung kailangan mo ng backup, narito ako. Naaalala mo ba noong binastos niya kami sa block party? Umarte na parang napakaganda. Sumandal ako sa dingding, hawak ang telepono sa tainga. Salamat Mang Eli. Ano bang nangyari sa delivery? Tumawa siya ng tuyo. Naghatid ng mga imbitasyon o kung ano paman. Sinasaway ni Kiko ang delivery guy dahil sa isang gusot, sabi, "Alam mo ba kung sino ako?" Pinanood lang ni Victoria. Nag-uusap ang mga tao, umaatras ang mga vendor. Ang anekdota ay nagpinta ng pagmamataas ni Kiko ng malinaw, isang pagmamaliit na sumasalamin sa kanyang pagtrato sa akin. Pinahahalagahan ko ang intel, nagpapatuloy ito sa akin. Walang problema, sagot ni Mang Eli ng mainit. May komunidad ka dito, wala siya. Binaba namin ang telepono at tinext ko si Alex pabalik. Marami pa mula sa kapitbahay, pinapalayo ni Kiko ang lahat. Ang kanyang sagot, perpekto. Paparating ang escalation nang hihina ang mga prep. Ngunit nang ilapag ko ang telepono, isang bagong text mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas. Marahil isang vendor na nagpapahiwatig ng mas malalim na problema. Mang Tonyo, wedding cancellation fees. Ang mga salita ay tumatakbo na nagdulot ng isang sariwang alon ng pagmamadali habang ang oras sa mantle ay tila nagbibilang pababa sa isang bagay na hindi maiiwasan. Ang kulay abo na liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip sa mga kurtina noong Nobyembre 15, 2024, ang araw ng kasal, habang nagsimulang bumuhos ang ulan sa mga bintana na parang hindi mapakali na mga daliri. Maaga akong nagising, ang tiktak ng orasan mula sa nakaraang gabi ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking mga tainga. Isang paalala ng pagmamadali na nabuo sa nakaraang linggo. Ang mga araw na iyon ay lumipas sa isang ritmo ng tahimik na pagbabantay pagsubaybay sa mga update mula kay Alex, pagbaliwala sa lumalalang mga text mula kay Kiko. Maging ang mahabang paglalakad sa malamig na hangin ng Lexington upang pakalmahin ang aking mga nerbiyos laban sa anumang pag-aalinlangan. Ngayon, habang sinusuri ko ang weather app sa aking telepono, ang mga forecast ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay sumasalamin sa bagyo na aking orkestra. Isang simbolikong pagbaha na naglilinis ng mga pagkukunwari. Nagtimpla ako ng kape. Ang masarap na amoy ay pumupuno sa kusina at umupo sa mesa na handa ang aking aparato. Ang unang text ni Alex ay dumating ng 7 Yakaraygayigam sa estate. Mga vendor dumating o hindi, mga larawan soon. Dahan-dahan akong uminom, mainit ang tasa sa aking mga kamay habang unti-unting lumabas ang mga larawan. Ang mga florist ay nagbababa ng mga van upang muling ibalik ang kalahati ng mga arrangement. Ang kanilang mga mukha ay nakakunot sa pagkabigo sa ilalim ng mga payong. Mga issue sa deposit, sabi ng isang caption. Umalis sila. Nagpatuloy ang kaguluhan sa real-time snippets. Isang caterer truck ang nakatayo. Naglalagay ng mga crate ng hindi nagalaw na china at silverware ang mga manggagawa. Ang ulan ay nagpapakintab sa driveway na nagiging isang makintab na gulo. Nagsimulang dumating ang mga bisita bandang tanghali. Ang mga covert shots ni Alex ay nagpapakita ng mga naguguluhan na grupo sa ilalim ng mga tolda. Ang mga payong ay namumukadkad na parang madilim na bulaklak. Narinig. Nasaan ang setup? Kumikinang ang kanyang mensahe. Binaliwala ko ang sunod-sunod na tawag mula kay Kiko. Ang telepono ay nagva-vibrate na parang nakulong na pukyutan sa mesa. Nagpatong-patong ang mga voicemail.
Pinatugtog ko ang isa. Ang boses niya ay nagulantang. Itay, ipadala mo na ang pera ngayon. Nagkakawatak-watak ang lahat. Pinagbabantaan ng mga estate managers na ipasara ito. Ang desperasyon ay sumira. Malayo ito sa kanyang dating kayabangan. Marami pang litrato. Ang malaking bulwagan ay kalahati pa lang ang ayos. Ang mga upuan ay nakakalat ng papaharap. Walang palatandaan ng string quartet. Pagkatapos ay isang kuha na nagpilipit ng isang bagay sa loob ko. Si Victoria sa kanyang gown, basag ang ekspresyon. Ang ulan ay bumababa sa mga bintana ng mansyon sa likod niya na parang luha. Sandaling kumislap ang pagdududa. Masyado ba itong malupit? Ginagawang isang palabas ang kanilang araw? Ngunit naaalala ko ang pagmamataas ng singil, ang bandang mas malalim kaysa sa anumang ulan, at nawala ang pagdududa na napalitan ng tahimik na kasiyahan. Ang hustisya ay hindi malumanay. Pagsapit ng hapon, iniulat ni Alex, nagkalat ang mga bisita, ang ilan ay umaalis, kumakalat ang mga tsismis, away ng pamilya dahil sa pondo. Naglakad-lakad ako sa silid, ang ulan ay tuloy-tuloy na bumubuhos sa labas, iniisip ang kahihiyan na nangyayari ilang milya ang layo. Isa pang voicemail mula kay Kiko, nagmamakaawa, please Itay, i-wire mo, pinagtatawanan na kami ng mga bisita, tulong. Isang bulong ng bisita sa audio clip ni Alex. Ito ay isang sakuna, mahinang pagpaplano. Lumakas ang buhos ng ulan, ang mga sapin ng tubig ay nagpapalabo sa bakuran na parang ang kalikasan mismo ang nagpapalaki ng pagbabayad. Ngunit pagkatapos ay muling tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Kiko ang kumikislap. Ang kanyang boses ay nasa dulo nang magpunta ito sa voicemail. Ang pagmamakaawa sa kalagitnaan ng ring ay nanatili sa hangin habang hinayaan ko itong pumunta sa voicemail muli. Ang tunog ay nilamon ng biglaang pagkatok sa pinto, paulit-ulit at mabigat sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Ang ulan ay tumutulo mula sa mga eaves at tuloy-tuloy na mga rivulet na nagtitipon sa mga hagdan ng porch. Dahan-dahan akong lumapit, sumisilip sa peephole. Si Kiko at Victoria, gusot-gusot sa pajama sa ilalim ng dali-daling inihagis na mga coat, basang-basa ang buhok, maputla at pagod ang mga mukha. Binuksan ko ang pinto ng bahagya, ang malamig na hamog ay sumasaboy sa loob. Ano ang ginagawa ninyo dito? Itinulak ni Kiko ang sarili pasulong. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang mga manggas papunta sa entry rug, na bumubuo ng isang maliit na puddle na parang hindi welcome na panghihimasok. Itay, papasukin mo kami. Ang kasal ay nasira, umalis ang mga vendor, nagkalat ang mga bisita sa ulan. Ito ay isang biro na ngayon. Si Victoria ay sumiksik sa likod niya, ang kanyang makeup ay kumalat. Ang gown ay lumabas nang nakakatawa mula sa ilalim ng kanyang coat. Steven, paki-wire ang pera. Maaari pa nating maisalba ang isang bagay. Lumihis ako ng may pag-aatubili. Isinara ang pinto laban sa hangin. Nakatayo sila na tumutulo sa pasilyo. Ang pamilyar na amoy ng aking bahay ay sumasalungat sa kanilang desperasyon. Maisalba? Pagkatapos akong pagbawalan, pagkatapos akong piliting magbayad na parang isang tahimik na kasosyo. Hinaplos ni Kiko ang kanyang basang-basang buhok. Pumutok ang boses. Mali iyon. Ideya ni Victoria. Ang imahe, alam mo. Ngunit ngayon, gumuho na ang lahat. Tulungan mo kami, Itay, para sa mga lumang panahon. Inikot ko ang aking mga braso ng matatag sa kabila ng emosyonal na paghila. Isang flashback ang tumama sa panahon ng paghinto. Si Kiko bilang teenager pagkatapos ng libing ni Elena, sinisisi ako sa kahinaan habang inilibing ko ang aking kalungkutan sa trabaho. Nagpasigla ito sa akin. Mga lumang panahon tulad ng nang sisihin mo ako sa pagkamatay ni nanay, binaliwala ako maliban kung kailangan mo ng pera. Sumabat si Victoria, ang kanyang tono ay nanginig sa unang pagkakataon, ang kahinaan ay bumubuo. Hindi namin sinasadya. Stress lang, nakareserba na ang honeymoon, nawala ang mga deposit. Isipin mo kami. Isipin ko kayo? Umalingaw-ngaw ako, kalmado, ngunit matalim. Pahahalagahan mo ba ako kung wala ang aking wallet? Sagutin mo iyan. Nag-atubili si Kiko, ang kanyang mga mata ay gumagala.
Siyempre pamilya mo, ngunit ang tagumpay ay nangangahulugan ng mga pamantayan. Please, i-transfer mo na lang. Ang pag-amin, mga pamantayan higit sa mga ugnayan, ay nanatiling mabigat, naglalantad ng kababawan. Hindi, Kiko, ito ang kahihinatnan. May presyo ang kasakiman. Nagmakaawa siya, pagkatapos ay tumaas ang boses. Sinisira mo kami, bumulong ang mga bisita, tinukso ang mga vendor, ayusin mo para sa iyong anak. Mahigpit na hinawakan ni Victoria ang kanyang braso, bumulong ng madalian. Ngunit umiling ako. Pumunta kayo at matuto mula dito. Habang kumikilos ako upang buksan ang pinto, ang huling mga salita ni Kiko ay lumabas. Marahas. Teka itay, pagsisisihan ko, lahat ng ito. Umaling-aungaw ang ulan sa labas at isinara ko ang pinto sa kanila. Ang kanilang mga yapak ay umatras sa bagyo, ang determinasyon ay nanatili na parang eko ng kanyang pagsisisi. Ang eko na iyon ay nawala sa katahimikan habang tumalikod ako, bumaba sa armchair sa tabi ng bintana. Ang ulan ay bumababa sa salamin sa kumukupas na mga pattern. Ang mga ilaw ng kanilang kotse ay tumagos sa takipsilim bago nawala, iniwan ang bahay na nababalutan ng isang nakakapanatag na katahimikan. Ang sumunod na ilang araw ay lumabo sa pagmumuni-muni pagsagot sa mga tawag mula sa mga mausisang kapitbahay, pag-aayos ng emosyonal na debris, maging ang pagsunog ng orihinal na singil sa fireplace, isang tahimik na gabi, ang mga abo nito ay isang simbolikong paglaya. Pagdating ng linggo, nag-text si Alex ng kumpirmasyon. Buong pagbagsak. Ang estate ay nag-refund ng bahagya, ngunit ang reputasyon ay bumagsak. Ang ingay ay nagdala sa akin ng mga bagong client, salamat sa fallout. Tinawagan ko siya, ang linya ay kumakalampag ng mainit. Steven, nagawa mo. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga walang laman na tolda. Ang mga bisita ay umaalis. Sinasabi ng mga tao na ang kayabangan ni Kiko ang kumagat sa kanya. Sumandal ako, sumulyap sa isang bukas na photo album sa mesa. Ang mga kupas na larawan ng mas masasayang panahon ay gumagalaw ngunit hindi nakakabigla. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Nakakagaan ng loob. Tumawa siya ng bahagya. Kahit kailan, narinig mo ba mula sa kanya? Hindi pa, ngunit baka matuto siya. Nag-usap kami tungkol sa mga lumang biro. Ang usapan ay lumiko sa mga plano sa hinaharap. Marahil isang biyahe para sa akin na walang pasanin. Kalaunan, isang hindi inaasahang pag-abot. Nag-email si Aling Lita, inspirasyon ng mga tsismis. Steven, ang iyong paninindigan ay nagpaalala sa akin na pahalagahan ang tunay na ugnayan. Kapesun, pinainit nito ang aking kalooban. Ang mga alyansa ay namumukadkad mula sa kaguluhan. Bumulong ako sa sarili ko sa isang solong toast na may kape. Para sa dangal na nabawi. Mas puno ang pakiramdam ng bahay, hindi sa mga bagay, kundi sa pagpapahalaga sa sarili. Maaring masakit ang aral ni Kiko, ngunit madalas ganoon ang paglago. Ang mga pahiwatig ng kanyang pagsisisi ay nagpapahiwatig ng mga buto na naitanim. Nang sa wakas ay luminaw ang ulan, lumabas ako sa malamig na hangin. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga ulap, isang bagong landas ang nabubuksan sa aking harapan. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, paki-like po ang video na ito, mag-subscribe sa Kwentong Lola Vault at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click lamang po ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.